working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. poblasyon Weste, Paborito. Tagyat Paguchiko, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM Mabisbis kag giago na Martes Pangasinan Dagupan. Wadya lalamat sa Saray Balitan Matua. SBM say kabusol na saray MBTF managbalitay tila tan fake news. SBM Saray Balitan Matua with JCB Joseph Kanilang Bakani. Say lawas yun kaaro, lawas yun kapaborito. Jet technical side, kantabay tayo si Mr. E&D, Engineer Nixon Dakal. Petsa 14 lata ating tanagagik, ed sa bulan na Abril 2026. Mabisbis kag yakabwasan ed si kayo namin. Mabisbis kag kwangkot ani, mabisbis kag ni manayay ulpo to. Mabisbis kag ni manayay ulpo to nan Presidente Bongbong Marcos. Abantayan nyo may inpan jogging to, abantayan nyo may inpan jumping to niya tatang tanagagik. Talagan impanang to yasikato at mabisbis kag ni. Ya contrary at sarara may umpapo ay iran sayang usang. Ya sikato at walaan na bublay na laman. Ya walay lilik na to. Ya walay stage 4 cancer to. Nan karuman in Batikan Toray reporters nan jogging. Insan nan jumping jack at atang tanagagik. Talagan impanang to. Nang nangyayay, bantayan tayo tatang tanagagik. So sa may dwaran video to, ng Presidente BBM, nan jogging, nan jumping jack, anti siya imubat at sara may tapat, na sara may kabyangan na Malacanang press corps. Nangyayay, bantayan tayo tatang tanagagik. So sa may, jumping jack, jogging, Ikatutan. So ginawa to at ating tanagagik, impanungnung to at saray, nang pa, malilik si Niko no, si Presidente BBM, nan jumping jack, nan
jogging at atong tanagagik. Likas yun pero antayo. Sa reaction na sari totoo at kwantano makakalikot irao dino andi. Sa reaction da atatong tanagagik jadbiak na sararayay probleman aarapon. Aray seryoson problema yaarapon na sa bansa tayo Pilipinas nagkalalulad sa atay krudo, presyo na krudo. And by the way, limagsab so presyo na krudo at sayin ago jad sa may diesel 20 pesos per liter yung masulok so nilig sa banto jad gasoline ballot at 4 pesos ya masulok per liter so sa may nilig sa ban. Kanyan sa may dati-rati may paborito kaya panpapagasolinaan at 98 kwanto 98 taw 93 may last karuman natan 88 la. So presyo to kada litro na sa may paborito matya may brand na gasolina. Pero sa ikwanda lang tiyatatang tanagagik sa reaksyon datatang tanagagik at so ginawa impanungnang na Presidente BBM nan jogging nan jumping jack singaugaw kwanda singaugaw kwanda akin ay ta singaugaw kwang kumat paano tumatay antayo man kasi ugaw sa ugaw no walay kakulkul to di ba wala ra may sunggol ya kwanda sugsug wala ra may sugsug ya kwanda ya say gawanda sige pa paltik mo pay layag to kwan sige pa paltik mo pay layag to kwan ay simple sa ugaw no na challenge paltikon tumat pak kwanto kanyan singa ugaw kwanda yan pinaltik daw uno ba mat di ba no sa ugaw pinaltik mo layag to uno ba mat may mamuniti lang tampo lagawntan si katuman so angi alilingan data tang tanagagik at kinan Presidente BBM at sa amin panang tunan jogging batikan turay reporters na Malacanang press corps insan na nan jumping jack ni lapot talanti para lang mapatunayan sa madla na siya ay healthy at wala siyang sakit. Di katulad ng mga nag-circulate na mga balita lately na siya ay nagbalik muli sa St. Luke's dahil daw sa kanyang stage 4 cancer. Gaon natatong tanagagik. So, the reaction parang siguro may iba na tuwa pero dad karakla natatong tanagagik. At sari arapon tayo seryoson na problema na sa bansa tayong Pilipinas. At singa agda gustuhan, bakit mo pa pinatulan kwanda? Yasay kwanda tatang tanagagik sing aliling tutan. Parang lahat na lang ng paratang sayo, papatulan mo, kakagatin mo, agaw tanatatang tanagagik, para pang gigil na gigil ka. Say kwanda lang tiagagik, kung walang katotohanan, no ang gapi katuan, bakit ka magre-react? Bakit mo papatulan? No ang gapi katuan, pulyanan mo labat, let it die a natural death kwanda. What is more important is mag-isip ka ng solusyon, tignan mo kung paano ang pag-implementa ng mga solusyon para maibsan yung burden na hinaharap ng taong bayan. Agawuntan, at ating tanagagik. So si katuman, so sarang may reaction da, may non-negative lalaingan. Non-negative lalaingan. Although, wala ra may aksyon. Inilatag po ng Malacanang, inilatag ni Pangulong BBM dito sa taas presyo ng krudo. Una, inalis na po niya yung excise tax sa LPG at kerosene. 3 pesos and 36 centavos per litro sa LPG ang mababawas. Pero sa LPG natin, 1,500 plus la. May paborito min LPG. Sa presyo to 1,580 la.
bawasan mo 3 pesos and 36 centavos, mablinensan siya. Per liter balat man. So per liter, pigara may sa kay litro na LPG, depended bulat. Bawasan mo. Pero siyempre, watan ni so sa may amay pankurangos na sare tutuot, mablinensan siya. But, however, tatong tanagagig at least abawasan. Okay? May abawasan, iyarom nyulad sare arom niran panggastusan. Okay? So 3 pesos and 36 centavos per liter so bawasan LPG. Per liter tana, per liter. Okay. Jabalot at kerosene 5 pesos and 60 centavos per liter so bawas to. Ilaloan tayo dyan sign agaw at nagawamat so samay pangiluksab, pansuspindi mo nasa tay pangkal at sa tay excise tax at sari gasolina, crudo and other products, oil products like diesel and gasoline. Ki-question ng damo tanatatong tanagagik. Natanggal na yung sa LPG, sa kerosene, dapat matanggal na rin yung sa crudo at sa gasolina at saka sa diesel. Hopefully, it's sign ago. Nayarin pirmaan na Presidente BBM so pangakal na sa excise tax at gasolina at diesel. Ayan, idasal tayo. Si sekonda lang tiyatatan tanagagig. Although si babagato ng Secretary Ralph Recto, huwag ka lang ta excise tax at sakripisyo sa may nakukuliktan tax na sa gobyerno, gauntan. Pero nasa panahon tayo ng krisis Nasa panahon tayo ng krisis, so siguro kailangan muna natin isang tabi yung nakukolekta nating tax at tulungan naman natin yung ating mga manggagawa. Itulungan naman natin yung mga citizens mo natin. Kasi actually, tax burden ang mga taong bayan. Aking kwento, tax burden ang taong bayan. Una-una sa lahat, nagfa-file ang mga tao ng kanilang income tax return, ITR. Diba? Taon-taon po yan, tuwing buwan ng Abril, nagfa-file ng income tax return ang taong bayan, ITR. Pero bukod po dyan, sa binabayaran po nating income tax return, meron po tayong binabayaran bang mga value-added tax. Kapag bumibili tayo ng mga produkto, meron pa rin tax tayong binabayaran, kaya ganyan po kamahal yung mga binibili po natin. Dahil may value-added tax. Kung wala sanang value-added tax, baka pwedeng makamura pa tayo sa ating mga binibili na mga pangangailangan po natin. Nagandan. So, doble-doble. Doble-doble ang sinisingil sa atin na tax ng ating gobyerno. Meron na tayong ITR, meron pa mga value-added tax sa mga produkto. Agauntan. Kaya dapat naman siguro, sa panahon ng krisis na ganito, maibsan naman ng konti, mabawasan naman yung tax na binabayaran ng taong bayan. For consideration lang. Sa panahon lang na ganito ang kataas ang mga presyo ng krudo dahil sa nangyayaring giyera sa Iran. Mikadwa, solusyon na inilatag o aksyon na inilatag ng Malacanang sa taas presyo ng krudo, walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang katapusan ng Abril. So hanggang katapusan ng Abril, mag-i-enjoy pa tayo sa mga binibili nating mga pangunahing bilihin dahil hindi pa tataas ang presyo. After April, ano na? April, May, June, July. Paano yung mga susunod na mga buwan? Bakit isang buwan pa lang tayo? Bakit isang buwan lang? Ang pwede nating ma-enjoy para hindi tumaas yung mga pangunahing bilihin. Question. Another question yan. Bakit isang buwan lang? Okay.
Pangatlo, mababang taripa sa mga inaangkat na pagkain, ngunit tiniyak na protektado pa rin ang mga magsasaka at lokal na industriya. Mababang taripa sa mga inaangkat na pagkain, ngunit tiniyak na protektado pa rin ang mga magsasaka at lokal na industriya. How? Paano po natin mapoprotektahan ang mga magsasaka at mga lokal na industriya? Kasi kapag bumaba ang taripa sa mga inaangkat na pagkain, naturally, saan pupunta ang mga tao? Siyempre doon sa mga inaangkat na pagkain. Paano naman yung mga produkto ng mga magsasaka? Paano nila iaangat yung kanilang produkto? Sa taas ng mga presyo ng mga fertilizers na ginagamit po nila sa kanilang pagsasaka, gawin natin tanagagik. Paano nila itataas ngayon ang kanilang presyo? Paano magiging competitive? Kung paano magiging competitive yung kanilang mga produkto sa mga inaangkat na pagkain. So again, that's another question. That's another dilemma. Gawin natin tanagagik. Pang-apat, mabilis na pagproseso ng mga permit sa mga inaangkat na pagkain. Mabilis na pagproseso ng mga permit sa mga inaangkat na pagkain. So, mabilis. Paano natin masisiguro ngayon ulit kung gaano kabilis yung pagproseso ng mga permit ng mga pagkain inaangkat? Safe ba yan? Paano natin masisiguro kung ganyan kabilis ang gagawin natin na safe kainin ng mga taong bayan muli yung mga pagkain na yan? Ano pong mga measures na inilatag ng ating gobyerno? Another question. Susunod, bibilhin ng Department of Agriculture ang sobrang produksyon ng mga magsasaka, hihikayatin ang mga lokal na pamahalang gawin din ito. So, hihikayatin ang mga lokal na pamahalaan na gawin din ito. Hindi lahat ng lokal na pamahalaan walay malaam ya budget dagaw tanatadang tanakagi. Nayari no malam sa budget saragto. Pero paano to ramay mong kakulagay? Local government unit say. Pwede pa silang pwede ba nilang sabayan ang Department of Agriculture na bilhin yung mga sobrang production ng ating mga magsasaka? Sana may mga inilatag din na kung paano gagawin. Hindi lang yung solusyon, dapat kung paano rin gagawin. No, isa pa, palalawigin ang benta ng 20 pesos na kilong bigas. Matagal na po nating inaasam yan na pangako simula noong panahon pa ng eleksyon hanggang matapos ang eleksyon. Hanggang ngayon, yan pa rin yung ating pinakaasam-asam, 20 pesos na kilong bigas. Ang pangako noon, ibababa ang presyo ng mga bigas sa buong bansa ng 20 pesos per kilo. Pero bakit? Ayas tutupot at ating tanagagi. Pero bakit? Yun lang sa programa ng gobyerno. Ito ay programa daya umiikot-ikot sa mga bayan-bayan. Na doon lang nakakabili tayo ng 20 pesos per kilo. Bakit sa mga public markets hindi tayo makabili ng 20 pesos per kilo? Mas maganda sana kung sa buong merkado, hindi lang yung programa ng gobyerno na kadiwa ba yun? Ano agak nalilingo? O doon ka lang makakabili ng 20 pesos per kilong bigas? Isa pa, pababain ang gasto sa pagdaan ng mga produktong pagkain mula pantalan hanggang merkado. Okay. Pababain ang gasto sa pagdaan ng mga produktong pagkain mula pantalan hanggang merkado. How? Bawasan ang presyo ng krudo. Yan ang siguro number 1. Dapat bawasan niyo pa yung presyo ng diesel, yung presyo ng gasoline para mabilis na madala ang mga produktong pagkain mula pantalan hanggang merkado. Ngayon, kung parehas ang
Parehas ang presyo ng diesel mataas, mataas din ang presyo ng gasoline. Paano po natin pabababain ang gastos sa pagdaan ng mga produktong pagkain mula pantalan hanggang merkado, Mr. President? Ano pong paano po ang sistema ng gobyerno po natin dyan? And the last one, yung P1 RoRo terminal fee para sa mga sasakyang magbabiyahe ng produktong pang-agrikultura. So ano yan, P1 RoRo? Piso RoRo terminal fee para sa mga sasakyang nagbabiyahe sa produktong pang-agrikultura. Kaya ng mga RoRo na singilin ng piso yung mga sasakyang nagbabiyahe ng produktong pang-agrikultura, bumibili rin sila ng krudo, gumagamit din sila ng krudo. Paano kaya ang sistema na gagawin ng gobyerno? Nasingilin lang ng piso na RoRo terminal fee ang mga sasakyang nagbabiyahe ng produktong pang-agrikultura. Samantalang ang taas-taas ng presyo ng diesel, ang taas ng presyo ng gasoline, papayag kaya yung may mga nag-ooperate ng RoRo? So, paano ang sistema? Maraming question. Maraming question. So, hindi natin pwedeng daanin ito sa pa-jogging-jogging at pa-jumping-jumping jack. Hagauntan, mga kapaborito, isa pa nga ito, sinasabi ni Kwan, Ate Amy Marcos, si Senadora Amy Marcos, di ho ba may inilatag ang ating gobyerno na 4 days work week sa ating mga government offices sa Gauntan na para makatipid sa energy as a measure na makatipid sa energy ang gobyerno. Pero alam niyo ba, the irony of it, ang Department of Energy naasahan natin na magtatrabaho rin, nakakatuwa mga kapaborito na ang Department of Energy under Secretary Sharon Garin hindi po sumusunod sa direktiba ni Presidente Marcos na 4-day work week para makatipid ng enerhiya at gasolina. Because you know why? Ang DOE pala ang kanilang in a week 2 days lang. 2 araw lang silang pumapasok sa kanilang trabaho. So hinigitan pa nila yung utos ni Pangulong Bongbong Marcos na para makatipid, instead na 4-day work week, 2 araw lang. Paano sila magtatrabaho? Napaka-importante yung role na ginagampanan ngayon ng Department of Energy, Gauntan. So sa loob ng 2 araw, paano nila mamumonitor yung mga gasoline stations, company, na talagang sumusunod sa pagpapatupad ng tamang presyo ng kanilang mga binibentang mga produktong krudo? Hindi ba nakakatuwa, mga kapaborito, Gauntan, 4-day work week yung ibang mga government agencies including sa mga LGU, pero ang DOE, Department of Energy, 2 araw lang. Bilibak. Sige, puntuloy. So, SBM, Saray Balitan Matwa. Kabusol na saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Kaya rin inasaran pakabatan paimano, manlalapunit saray manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung
San ang putang-putangin impormasyon? Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, the premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Aba, ay magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number 1, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Tandiyan tayo. Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programang magipasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulo, Cantabayo, sa Lawas Caro, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Manantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. True. Sa Mars Restaurant at ating tanagagik, you come hungry, you will leave happy. Operating hours is 4 p.m. hanggang 11 p.m. Open for lunch reservations, just inform them ahead of time. And if you're looking for delectable yet budget-friendly treat, Mars will satisfy your cravings. Lalo na tatang tanagagik, you should try their melt-in-your-mouth baby back and pork ribs. Yung kanilang mga mouth-watering cuts of steaks like their rib-eye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks. Untan matatatang tanagagik at saramay savory bangus ala pobre jam-pack with aromatic garlic bits po nila. Yung kanilang ultimate Pinoy pulutan, gaya po ng kanilang signature mix na beef innards, sisig, chicharon bulaklak, at yung kanilang chicken supernova. Ganon din yung kanilang bulalo at sinigang that will truly comfort you. Yung kanilang mga light meals, gaya ng kanilang rich aligi pasta or out of the ordinary Spanish sardines pasta, yung kanilang satisfying chicken teriyaki wrap at yung kanilang New York strips wrap. Di ba? Kaya lahat po yan perfect for satisfying dates or late night cravings. Yan lamang po yan mga kapaborito sa Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Hello, good morning nga pala. Good morning nga pala sa ating newfound friend. Yan sina Madam Pinky Leia Fama Pecho at ganun din sa kanilang husband na si Sir Reynaldo Pecho. Good morning and welcome back to the Philippines. From Three Winds Travel Tour and Tours. Yan, magandang umaga po sa inyo sa pakikinig. Pagantabay sa ating Saray Balitan Matua, SBM, sa kabusol na Saray MBTF, managbalitay tilatan fake news. Update lang po tayo mga kapaborito sa mga nakatakas na mga preso diyan po sa bayan ng Sual. Yung isa po na ibalik na po sa kustodiya ng PNP at meron pa pong dalawa na sa ngayon ay at large pa rin po according to our information. At sa ngayon nag-alok po ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Sual ng 100,000 na pabuya sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng dalawa pang suspect na nakatakas sa kustodiya ng ating kapulisan. Kahapon po nagkaroon ng press conference at may apila po yung ating provincial director, si Colonel Merculio. Pakinggan po natin yung kanilang appeal sa taong bayan. Dito po, nilalabas po ako ng order ngayon na marirelate po sila kasi ongoing pa po yung investigation namin, doon po yung investigating team namin para
i-assist din po yung mga investigating na team natin kung ano yung mga kailangan pa po nila. Re-retrieve po namin lahat, city detail, lahat po na possible na magiging possible na po namin, ebidensya namin laban dito sa administrative cases nito administrative lapses ito sa mga polis, luma na yung mga polis natin sa SWAT. Sure, may nilabas ng 1,000. Yes, nabasa ko nga po sa social media na naglabas po ang LGU ng SWAT na magbibigay sila ng pakuya ng 100,000 pesos. Hindi ko po alam po each or yung tatlo po. Sa po bang magandang ikinanta yung maunang arrest? Nakikapture. Pupuntahan ko pa lang po ngayon, ka-arresto lang po kanina, kaya after this press con ay pupunta po ako sa SWAT. Kasi 1 minute 14 seconds. bago nila na Yung duty desk officer, bago niya na napuntahan na at na-discover yung nawawala yung mga present. so possible naman nakita lang sila ng Yes, tinawag ko naman po agad sa mga proving duties natin. And then nagpaganda agad tayo ng mga checkpoints, which is pati yung mga buses natin na-check po nila. Kaya definitely nandyan lang po sila sa pag-ibig lang po ng police station. Anong suot nila sir? Hindi sila naka Hindi po, naka-civilian na tayo po sila may So malinaw po dyan sa nabanggit po ni Colonel Merculio, may lapses. So may lapses kasi bakit nila nabuksan yung lock noong karsel, no? Yung selda na kinaroroonan noong mga 3 bilanggong yon under the custody ng SWAL PNP. Sana hindi na maulit yung mga lapses na yan, ha? Ay nako, diesel posibleng tumaas ng hanggang 170 per liter kung magpapatuloy ang gulo sa Middle East. Kaya nga dapat matapos na. Ha? Ngaputa si next year gigiraan to nun ken. Nagigiraan to ng US President Donald Trump at si Pope Leo XIV. Ay, sa isusublay itong gigiraan si Pope Leo XIV. Pero sa kwantumat ng Pope Leo, too many people are suffering in the world today. Too many innocent people are being killed. And I think someone has to stand up and say, there is a better way to do this. There is a better way to do this. I basically said that the message of the church, my message, the message of the gospel, blessed are the peacemakers. I do not look at my role as being political or a politician. I don't want to get into a debate with him. I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace, promoting dialogue, multilateral relationships among the states to look for just solutions to problems. Sana matapos na tatang tanagagik, ha? Pero idayo ko pala ba kaya tatang tanagagik? So sa kaya, basa kaya proyekto na sa kaya SK, Sangguniang Kabataan na tatang tanagagik di Tanad Bali na Binmalay. Walay sa kaya barangay, yasay proyekto na sa may Sangguniang Kabataan da, at mangitor na sa may educational cash assistance. Akwanta no first time kuya, yan na encounter at atong tanagagik, pero as far as I am concerned, singa first encounter kuya. Yan narungol ko, wala ta niya programa na sa kuya SK sa kuya Sangguniang Kabataan at sa kuya barangay, mangitor ira na educational cash assistance. Usually, no say narurungol mo at SK, usually say project dararatan, more on sports. Basketball, maslak basketball.
susati project da. Antoni rame arumya project da tatang tanagagi. Mangipaskil iray atuman singa signage. Mangipaskil iray signage singa bilang dimad si kami bawal ang nakasimangot sa basing kwanto nalilingo ha. Bawal nakasimangot sa basing kwanto. Pero ay tatang tanagagig at akaimisak ta ang itor ira na educational cash assistance malalapod pundo nasay SK barangay. Sa kwanda jay sa may post da Batch 1 Distribution Educational Cash Assistance 150 recipients April 12, 2026 sa kwanda jay education along with respect, faith and kindness serves as a vital tool for survival and resilience, acting as an unbreakable shield against the uncertainties of war and crisis. By providing educational cash assistance, the SK Council aims to alleviate the burden of rising costs, allowing students to focus on their growth and future despite the challenges of the times. Congratulations at sa ating barangay ditan at Bali na Binmalay. It's along the highway. Nadadalanan kuya everyday ata niya barangay. The barangay next to Gayaman. Antayo, no di na ito barangay next to Gayaman. Ni, bali-bali agagi kaya project da. Taon tutulong irad education nasare ugugaw. Untan susare mararakap ya proyekto at atong tanagagik agauntan, San siya lamang yasay grupo da tinawag ya Sangguniang Kabataan agauntan. Then siyempre say focus na say programa da at saray kalanguran agauntan. So I think it's about time that you have to realign your projects, realign your intentions to serve the community, lalo may youth at sarati barangayo. At unyaran mararakap ya programa. Unyaran marakap ya programa at atong tanagagik ditan. At Bali na Binmalay. By the way, say wala may move natan. Walay sayang ngasang natan at atong tanagagik. Yagabay dan ikuntang so sa ati eleksyon na barangay tan Sangguniang Kabataan at sayang taon, November 2 to be exact, sa may date yung gitar na lay. Pero sa ibabaga natin kay sa COMELEC, under COMELEC Chairman Garcia, George Garcia, sa kwanto nayari, ya iposponitan sa BSKA 2026. Balata aga nayarin usaran, may pundo yung gitar laditan. Aganayarin usaran may pundo o i-realign may pundo. Tawalalay pundo tutan. Nan inaprobaan sa may 2026 budget na sa Pilipinas kaibala sa pundo para sa atin niya nagawan eleksyon. Pero wala nanti ang suggest si Deputy Speaker Albi Benitez. Usaran la may 14 billion pesos sa pundo instead at election at usaran laingan para pagkatulong at saray biktima na krisis kuno. At ay 14 billion. Pero labag po talaga sa batas. Ang pagre-realign po ng budget is labag sa batas. Hindi pwedeng ipagpaliban or hindi pwedeng gamitin sa iba ang pundo. Kwanto? Chairman COMELEC Chairman George Gonzales. At sa kuwang kumatatatong tanagagig, tama naman. Si COMELEC Chairman George Gonzales, may punto na yan bakit hindi na lang ituloy yan? Agaon tanatatong tanagagig because aside from this crisis, you are also prolonging the agony. Nasa hararamay community, disgusted sila sa serbisyo
na pinapakita ng mga incumbent na mga barangay officials sa Gauntan. Oh, you wanted to end the crisis, you wanted to may help the people, na hindi nila masyadong maramdaman yung epekto ng krisis sa crudo. Wag nyo nang dagdagan yung kanilang krisis sa kanilang komunidad by by depriving them of voting for the next barangay officials na dapat gusto nilang mamuno sa kanilang barangay. Gauntan, mga kapaborito, nagkalalo lang, non-performing iraramay barangay officials, pati sarang may SK, di bali ko mo, siya saya SK councilitan sa na barangay at bali na binmali, bali-bali tay programa dan scholarship assistance, educational assistance, at sari kapara daran estudyante, kapara daran kalangguran, Gauntan natatin tanagagik. Ito naman si Deputy Speaker Albi Benitez. Kung gusto mo na madagdagan, kolektahin mo yung mga nawalang pera sa flood control fiasco. Yun ang kolektahin nyo. Billion, trillion po yan. Hindi ka lang makakakolekta dyan ng 14 billion. Deputy Speaker Albi Benitez, with all due respect, sir. Habulin mo yung mga nakinabang sa flood control fiasco. Diyan, makakatulong ka sa taong bayan. Tamang paggamit lang ng pundo Kaya, di ba, lagi nating sinasabi, Gauntan natatang tanagagig, wala may singajad bali na binmali. Imagine, bali-bali, 290 or more or less 300 million plus lang. So, sa may collection, o tax na say, o budget na say local government na bali na binmali. So, dapat ganitong SK, maramdaman din natin yung budget na yan ng munisipyo. Maramdaman natin, paano natin mararamdaman in terms of delivering basic services, in terms of delivering good programs, projects sa mga barangay. Gauntan natatong tanagagi. To address the issues on health and waste management. Unta nira, bagat latatong tanagagi. So 300 million more or less Gauntan natatang tanagagik 300 million pesos yung budget na sa ibinmali more or less dadakulaso nagawan turaratan niya project. Dadakulaso sa rin nagawan turaratan niya project. Aliwan solar lights labat o anto kami red tanya programa yan na ipapatuntunad sa rin kaplusan. More. Dapat more atatang tanagagik kasi the more na may budget tayo, the more na dapat maramdaman ng taong bayan yung epekto ng pagkakaroon ng malaking budget. Gauntan. Hindi lang yung nakakonsentrate ka sa isang parang iisang programa lang. Naririnig ko nga parang nakakonsentrate lang sila sa, although that's good, when you take good care of the senior citizens, of course, that's good. Pero sana malawak pa yung gagawing mga programa o pagtulong ng lokal na pamahalaan, lalong-lalo na ngayon. Sa panahong ito na nasa krisis po tayo dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo. Yan, eventually, sabi nga nila, mararamdaman din natin yan, lalong-lalo na pag dumating na ang buwan ng pasukan. Ayagi, sikatutan so iyag-agulan tayo tatong tanagagik, at ay buwan ng pasukan, baka marami ang hindi makakapagpatuloy ng kanilang pag-aaral. Uwila kumon, yaande. I hope I am wrong. At ating tanagagig. At sa tayo untan niya, singa nanununun tayon epekto, nasa haso krisis at intiron mundo.
George Garcia. Yan, ng Comelec. Gonzales ba nasabi ko? George Garcia. Okay. So, si katutan na tatang talagagig, tamang paggamit lang ng pundo ng gobyerno para mas maging mas ma-enjoy ng taong bayan. Imagine, ganyang kalaking pundo. Ika na tayo. Kasi problema tini, ang gadsarin kaplasan niya. I don't know if na-address na po yan. Hopefully na-address na po yan. We are hoping na ma-address na po yan. Lalong-lalo na when we talk about waste management, dapat maayos. And when we talk about infrastructure projects, dapat sana makinabang. No, Kasi hindi yung mga pinipiling lugar lang. Kung saan yung may pangangailangan, kung saan yung may pangangailangan, dapat doon natin ilagay. Ito, hindi yung mga kalyado or kapabor, gawanta na tating tanagagik, so, kung saan may pangangailangan. And that's good and better. Gawanta na tating tanagagik. Mas mararamdaman ng taong bayan yung budget na yan. Na pinagmamalaki natin sa bayan ng Binmalay. Lalong-lalo na sa pagpapatupad ng peace and order. By the way, speaking of peace and order, lumabas sa kwan ngayon, sa kahapon, gustong humingi ng tawad ni DILG Secretary John Vic Remulla doon sa nasita po nila, natikitan na nasa harap ng kanyang bahay ang kikiwal na simento, yakalaksab, itinikitan dani at atang tanagagik. Natan, meron pong pahayag si DILG Secretary John Vic Remulla. Pakinggan po natin yung kanyang pahayag. Unang-una may nakita akong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahalo lang ng simento at siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron and I take full responsibility. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para maklaro ko po to. Nitan, at least nagsorry siya. Nagsorry siya kasi sa epekto tuta na tatang tanagagik, wala ni ingi ugaw. In future to may aso to. May aso to, jad takot to ng paway jad takot to pati sikatot natikitan. Madsatay ang gapoy t-shirt to. Ay t-shirt tanda. Nanin niyo pa ay, panununta pa Engineer Nixon. May ugaw, in future to may aso to. Pati yung asong nakatambay, nakadamit na we. Takot na takot matikitan. Kita niyo yan. Takot na takot matikitan daw yung kanyang aso, kaya pinag-t-shirt na rin siya. Pero sa salamat ang tating tanagagik, lapod sa may super typhoon niya Sinlaco, mukhang di nadadaan sa atin. Salamat sa inyong mga dasal. Ayon sa ulat, dadaag na mararamdaman po ang bagsik ng super typhoon Sinlaco sa Northern Mariana Island at Guam. Medyo malayo na sa atin. Huling namataan ng sentro nito, humigit kumulang 2,440
kilometro silangan ng Eastern Visayas na may lakas ng hangin na umaabot sa 215 kilometers per hour at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour habang dahan-dahang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Posibleng direktang tatamaan o madaanan ng sentro ng bagyo ang mga isla ng Saipan, Tinyan at Rota mula Martes ng umaga hanggang gabi. Kaya inaasahan ang matinding ulan, mapanganib na storm surge at mapinsalang hangin na maaaring magdulot ng pinsala sa mga bahay, infrastruktura at linya ng komunikasyon sa parte ng Northern Mariana Island at Guam. Pero ang paalala ng Pag-asa, bagamat walang direktang banta sa Pilipinas sa ngayon, mahalaga pa ring bantayan ang galaw ng bagyo, lalo na para sa ating mga kababayang OFW na nasa mga apektadong lugar. And hello, good morning nga pala. Bago po matapos yung ating Sari Balitan Matwa, good morning nga pala. Nakalimutan kong batiin at ma-include ang kanyang pangalan, si Madam Victoria Bauzon. Yan. Si Madam Victoria ay batch kasapi po sa batch 86-87 ng University of Luzon or Luzon Colleges before. Madam Victoria, good morning. Sikarata na tating tanagagik sa Saray Balitan Matwa, SBM, sa Ikabusol, Nasaray, MBTF, Managbalitay, Tilatan, Fake News. Hello, good morning nga pala kay Brother Mike. Brother Mike. Wait, yeah, Manny nga pala. Iba pala si Mike, yung classmate natin yan. Si Brother Manny Mencias, good morning. Akala pa kantabe lang hula sa ilawas yung karo, lawas yung kapabrito, JCB, Joseph Kanilang Bakani. The technical side si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Siya po bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 pop news 6 station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SPM Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind.